Nag-iisip ka na bang mag-resign para makapag-focus at makapag 100% ka na sa negosyo mo? Well, panoorin mo to dahil sa dulo malalaman mo kung bakit nga ba na hindi mo muna kailangan mag-resign. Ito, kung ngayon mo lang ako nakita, well, ako si JC Pebres, ang entrepreneur. And gusto kong patunayan na kaya natin maging successful dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya ito na. Ito, nagsimula kami ng dropshipping business. Habang nag-uumpisa kami ay nakaranas kami ng 200% growth sa loob lamang ng 3 buwan. Oo, kaya ang feeling namin sobrang saya namin noon at talagang natutokso na din akong mag-resign. Pero syempre, kung ba naman hindi mo ba maiisip na mag-resign na? Habang pinapatakbo namin ng negosyo, daily routine ko, sa umaga papasok ako sa trabaho, and then pag uwi sa hapon ay idip lang ng konti, kakain, and then magtatrabaho na para sa business naman. Ito na ang naging daily routine ko sa loob ng 4 na buwan. Syempre, dahil na rin sa stress at pagod, naisip ko dito na mag-resign na at mag-full time na dito para mas makatutok lalo sa business, mas lalo namin mapalaki. At mayroong 15,000 na savings nung time na yon, naniwala ako na tamang desisyon ko mag-resign dahil sabi ko, papaikutin ko na lang itong 15,000 in case man mangyari ang worst case scenario. Dahil meron naman akong other income streams na pumapasok din sa akin ng pera. So yun na nga, no, ito na yung the moment of truth. Nag-type ako sa computer ko ng resignation. Actually, short lang yon, and then binigay ko dun sa aking assistant manager. Habang binibigay ko, naglalakad ako papunta dun sa aking assistant manager, wala siyang kaalam-alam. And then, ang sinabi ko pa, ma'am, ito na po yung love letter. May love letter po ako sa inyo. At akala ng assistant manager ko, ay parang related lang din sa work or kahit ano. And then, yung pagkabigay ko, nagulat siya at napasigaw. Ito yung video. Panoorin niyo yung video. Ma'am, may love letter ako sa inyo, pero secret lang natin. Ito na nga, no, makalipas lamang ng 2 buwan, dun na nagkaroon ng mga problema ang business namin. At ito ang unang-una na pinaka talagang hindi ko makakalimutan. Yung courier na ginagamit namin sa aming dropshipping business ay napakatagal mag-remit ng pera. Ang nangyari ay nagne-negative cash flow kami kasi ang tagal umikot sa amin ng pera. Yung pinagbentahan ng client namin sa aming dropshipping business ay hindi agad sa amin bumabalik yung pera. Sumunod na, dahil nga sa delay ng courier na mag-remit sa amin ng pera, nag-domino effect na. Hindi na tuloy nag-renew yung mga iba naming clients sa dropshipping kasi subscription business model. Hindi na sila nagtuloy, hindi na nag-renew ng per month namin na sinisingil sa kanila. Dahil syempre, tindihan ko din naman dahil wala na rin silang pang-ikot din ng pera dahil nga sa delay. Isama mo pa yung RTS doon, yung mga return to sender na mga produkto. Yun nga, habang nangyayari, syempre dahil walang income, walang pumapasok sa amin, hindi muna kami sumasahod nung time na yun. At ang nangyari, yung perang savings ko, yun na yung nagagalaw ko. Sa kagustuhan naming isalba yung kumpanya, hindi muna ako humanap ng another stable income dahil sabi namin, kaya pa to. And then yun nga, dahil nga sa wala na rin kaming maipampasahod, dahil walang income, unti-unti na rin nag-alisan yung mga employee namin. Unti-unti na rin nag-quit yung mga employees namin. Kaya sa dulo, 4 na lang kaming nagtira para mai-stable tong business na to at maiangat pa. So ito na ngayon naging resulta, bumagsak ang negosyo namin dahil doon. Dahil nag-negative cash flow kami, naubusan kami ng pampaikot. Then ending, hindi na nga namin naiangat pa ulit. Pati yung embutido ko, grabe. Naubos na rin ng mga nagre-reseller. Dahil ito yung time na unti-unti nang bumabalik sa trabaho yung mga tao. Kaya yung mga tao, yung mga nagtitinda, mga reseller ko dati na embutido ay bumabalik na din sa work nila. At syempre yung mga construction business namin, hindi pa naman din na ganun ka-stable dahil syempre may mga operation cost din yun. Kaya hindi rin tayo makahugot doon. Dahil pwedeng malugi din yun kapag humugot tayo doon. Kaya yun, ano nga ba yung 3 takeaways na pwede nyo matutunan dito sa kwento ko na to? Unang-una, takeaway ay panatilihin mong stable ang income mo. Kaya wag ka muna mag-resign hanggat hindi pa kayang sustentuhan ng business mo yung mga expenses mo. Dahil ang initial success ay panandalian lang yan. Kaya mahalaga na stable ka. At ramdam na ramdam ko yan. Dahil sa dami ko na din tinayong businesses. Sa mga unang 2 hanggang 3 buwan yan, dun yan umaangat, tumataas ang sales niyan. Then yan sasabog. Dahil yung mga tao, gusto nilang subukan yung produkto mo or serbisyong ino-offer mo. Gusto nilang itry kung maganda ba to o hindi. At isa pa sa pinaniniwalaan ko, pagdating sa consistency, walang makakatalo sa consistency ng mga bills natin. Si Judith nga, yan, tatawag na Judith. Wala makakatalo sa bills niya. At hindi mo pwedeng sabihin na wag nyo muna akong singilin sa kuryente. O wag nyo muna akong singilin sa tubig kasi hindi pa kumikita tong business ko. O kaya hindi nyo pwedeng sabihin dun sa mga grocery store na pabili muna ako ng pagkain pero wag nyo muna akong singilin. Dahil hindi pa kumikita talaga tong business ko. Wag muna. Kaya yun, wag muna mag-resign hanggat hindi stable ang income.
Pangalawa, magkaroon ka ng solidong financial buffer. Siguraduhin mo na may sapat kang ipon bukod sa initial buffer mo. Dahil ang kita sa negosyo ay unpredictable yan. Ang pagkakaroon ng financial safety net ay makakatulong sa mga hindi inaasang problema or mga worst case scenario kagaya ng naranasan ko. Kaya yun yung pangalawa. Pangatlo, subukan ng business mo sa mas mahabang panahon bago gumawa ng matinding desisyon kagaya nito, yung pagre-resign mo agad. Oo, alam ko stress ka pero syempre kailangan mo muna mag-isip at wag hayaan ang emosyon mo na magdesisyon. Initial growth ay hindi sustainable yan. Minsan tataas ang negosyo, minsan bababa, taas, baba. Ayan ang negosyo. Mahalaga, makita mo muna kung paano mag-perform ang negosyo mo sa buong cycle. Kaya ang tinutukoy kong buong cycle is, paanda yung business mo sa ilang taon or 1 year, 2 years. Tignan mo kung saan dun yung pinaka-profitable ka. Tignan mo din kung saan yung medyo wala kang kita. Dahil ang business ay hindi araw-araw Pasko. At sa mga panahon na kumikita ka, doon ka naman magtabi para sa mga panahon na wala kang kinikita or yung rainy days. Para may pampasahod ka at meron kang pambayad sa mga operations expense kahit na wala kang kinikita. Kaya ito tandaan nyo, ang pagtatayo ng negosyo ay isang marathon at hindi sprint. Pagpapasensya, pagkakaroon ng disiplina, pagkakaroon ng maingat na plano, at mag-take ng calculated risk, at pagkakaroon ng safety net. Yan ang susi sa pagnenegosyo. Kaya ito, salamat sa panonood at sana nakatulong tong video na to para sa pagdidesisyon mo kung magre-resign ka na ba sa iyong trabaho bago ka mag full-time or mag-focus sa negosyo mo. Muli, ako ulit si JC Pebre, isang entrepreneur at naniniwala na kaya natin maging successful sa ating bansang Pilipinas sa pamamagitan ng pagnenegosyo. Kaya kung nagustuhan mo yung video, i-like, share, and comment naman kayo dito sa ating video.